Madaming tao ang dumalo sa fashion show. Iyon kaagad ang bumungad kay Caroline pagkapasok niya sa open field. Agaw pansin ang nagkikislapang mga samot-saring ilaw sa paligid, lalo na sa stage. Kailangan niyo na pong pumunta sa dressing room, Miss Caroline. Biglang sabi ng kanyang personal assistant na si Daniela sa kanyang tabi. Tumaas ang kilay ni Caroline nang makitang hindi mapakali ang kanyang personal assistant na naging kaibigan din niya. Bakit mukhang kinakabahan ka, Daniela? May problema ba tayo? Tanong ni Caroline na may pagtataka. Nag-aalinlangan man si Daniela, ay sa huli sinabi niya pa rin ito. Natatandaan mo pa ba yung lalaking palaging humahabol sa'yo nung college tayo? Nagsalubong ang kilay ni Caroline. Diretsuhin mo na ako at sabihin sa akin kung sinong lalaki ang tinutukoy mo. Maraming lalaki ang humahabol sa akin nun. Sa tingin mo ba, mahuhulaan ko agad kung sino ang tinutukoy mo? Sarkastikong saad niya sa kaibigan. Napabuga naman ang hininga si Daniela at saka napailing-iling pa. Kung maririnig lamang ng iba ang sinabi ni Caroline, ay baka pagkamalan nitong nagyayabang. Ngunit kahit ganun man ang dating, totoo naman na marami nagkakagusto sa kanya. Nandito si Emmanuel, Miss Caroline. Sa aking pagkakaalam, kababalik niya lang galing ibang bansa. Sambit ni Daniela na ikinatigil ni Caroline. Kilalang kilala niya si Emmanuel noong college pa siya. Palagi itong sumusunod sa kanya kung saan man siya pumunta. At alam nito ang tungkol sa kanya. Isa si Emmanuel sa gustong manligaw sa kanya, ngunit tinanggihan agad niya dahil ayaw niya rito. Palagi siyang kinakabahan sa tuwing sumusulpot ito kung saan siya at magagalit kung may kasama siyang lalaki. Ang masakla pa ay susuntukin ito kung sino man ang naging boyfriend niya. Hayaan mo siya. Kahit sabihin ko lubayan niya ako, hindi pa rin siya makikinig. Aniya at napaikot ang mga mata dahil sa inis. Punta na tayo sa dressing room. Maya-maya magsisimula na ang event. Kaagad namang sumang-ayon si Daniela bago sila nagtungo sa dressing room. Nakapagbihis na kaagad si Caroline ng off-shoulder dress. Kulay karagatan nito na nagpaganda palalo dahil sa makinis niyang balat. Bilisan niyo na, girls! Magsisimula na ang runway fashion show. Malakas na sabi ng staff nila. Hinanda naman agad ni Caroline ang kanyang sarili hanggang sa nagsimula ng rumampa ang mga kasama niya sa stage. Kaya mo yan, Caroline. Pagpapalakas loob sa kanya ni Daniela. Nginitian niya lamang ito at saktong siya na ang susunod na rarampa. And last, the latest underwater dress. Rinig niyang sabi ng MC. Taas noo siyang naglakad sa gitna ng stage habang pinapanatili ang kaseryosohan sa kanyang muka. Marami kaagad ang pumalakpak na makita siya. Mas lalo lamang siyang ginaganahan. Binigyan niya ng malaanghel ng ngiti ang mga tao at saka siya rumampa sa harapan. Bibilhin ko ang dress mo, miss! Rinig niyang sigaw ng babae sa ibaba. Hindi sinasadyang nahagip ni Caroline ang lalaking nakatayo sa hindi kalayo ang pwesto sa gilid. Nakatingin ang lalaki sa kanya at tila kanina pa siya hinahanap. Iniwas na lamang niya ang tingin doon at ngumiti ulit sa mga tao bago bumalik sa backstage. You did a great job, Caroline. Bungad kaagad sa kanya ng fashion designer ng kanyang damit at niyakap siya. Ngumiti naman si Caroline at niyakap ito pabalik. Nagpaalam din ito na may aasikasuhin sa kabila, kaya tumango lamang si Caroline at pinuntahan kaagad si Daniela na naghihintay sa kanya. Daniela, tawag niya rito, kaya agad itong pumunta sa kanya. Aayusan na ba kita? Pwede ka nang makapagsalamuha sa mga tao sa labas. Tumango si Caroline at hindi maiwasang isipin ng lalaking nakatingin sa kanya. Bakit naman pupunta ang lalaking yun sa ganitong event? Hindi talaga niya inasahan na kauuwi pa lamang ng binata ay kaagad niya itong nakita. Pinuntahan ba kaagad siya ng lalaki pagkarating niya rito? Bakit nandito si Emmanuel? Nakita ko siya sa labas.
Tanong ni Caroline kay Daniela na ikinagulat nito. Nandito na kaagad siya? Ba't naman siya pupunta rito? Hindi makapaniwalang bulalas nito. Nagkibit balikat siya. Mapaglarong ngisi ang pinukol ni Daniela na ikinataka ni Caroline. Ano na naman yung nasa isip mo? Ayusan mo na ako at makikipagkita ako sa mga batchmates ko. Inip na bulalas niya na ikinahagik-gik ni Daniela. Siguro nalaman niyang nandito ka, Miss Caroline, kaya pumunta ka agad siya rito para makita ka. Ilang buwan kanyang hindi nakita kaya malamang miss ka na ni Emmanuel. Mahinang hinampas naman ni Caroline si Daniela sa braso at sinamaan ito ng tingin. Kinikilabutan si Caroline sa isiping siya ang sadya ni Emmanuel. Manginig ka nga sa takot. Hindi ko nakakalimutan yung mga ginawa niya noon. Nanuntok na lang ng kung sino-sino, lalo na yung mga kasama ko lalaki. Napaisip naman si Daniela at natandaan rin ito kung ano-ano ang ginawa ng binatang si Emmanuel para mapansin lang ni Caroline. Bilib din siya sa lalaki dahil ilang taon na ang lumipas at gusto pa rin ito ang dalaga. Kahit malabong may pag-asa ito. Hindi na inungkat ni Caroline ang usapan tungkol sa binata. Naiinis lamang siya sa isiping nandito iyon. Ayaw niya talaga sa lalaking yun lalo pat sundalo ito. Mas gugustuhin niya yung ka-ex-flings niya na mga businessman na ngayon. At last, nandito ka na rin, Caroline. Sambit ng kaibigan niya na si Riza nang makita siya. Umupo siya sa tabi nito. Binati muna niya ang mga naging kaklase niya noon sa college bago hinarap ang kaibigan. Diba birthday ngayon ni Marie? Bakit nandito pa rin kayo? Tanong ni Caroline at dumikwatro sa inuupuan niyang sofa. Inikutan siya ng mga mata ni Riza. Malamang, gusto ko manood ng runway fashion show mo. At saka, gusto ko rin sanang sabay tayong pupunta ng bar. Hindi pa nga ako nakakapag-enjoy dito tas aayain mo agad ako sa bar? Kakain muna ako rito. Reklamo niya at tiningnan ng paligid. At saka, gusto niya rin makipagsalamuha sa mga businessmen. Maghahanap siya ng investors na pwedeng mag-invest sa kumpanya ng pamilya nila. Kilala kita, Caroline. Hindi ka lang makikikain dito. May iba ka ring sadya dito. Taas baba ang kilay nitong sabi sa kanya. Sige na, isama mo na si Daniela. Tapos na ang trabaho mo at saka birthday to ni Marie. Hindi pwedeng hindi ka dadalo. Wala namang magagawa si Caroline kundi pumayag na lamang. Mapilit pa naman ang babaeng ito at ayaw niyang tumagal ang pagdedebate nila. Alright then, hahanapin ko muna si Daniela. Baka nandun pa yun sa hotel room namin. Buntong hiningang sambit ni Caroline at tumayo. Hintayin ka namin sa kotse huwag kang tatakas, magtatampo ako. Banta nito sa kanya na ikinailing lamang ni Caroline. Umalis si Caroline sa mataong lugar at balak na sanang hanapin si Daniela nang makitang papalapit sa kanyang kinaroroonan ang binatang ayaw niyang makita. Isang hindi pamilyar na pakiramdam ang naramdaman ni Caroline nang makita ang mukha ng binatang si Emmanuel. Hindi niya magawang ihakbang ang paa para lampasan ito. Hanggang sa tuluyang nasa harapan na niya ang binata. Caroline. Baritonong tawag ng binata sa kanyang pangalan. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako ulit? Utal niyang tanong at hindi niya maiwasang kabahan sa titig pa lamang nito. Kilala niya ang binata sa pagiging strikto at brutal pagdating sa military training nito. Nakita niya rin mismo kung gaano kalakas sumuntok ang binata sa mga lalaking nagiging boyfriend niya noon. At natatakot siya sa binata dahil doon. Iyan kaagad ang bungad mo sa akin? Kararating ko lang. Malumanay na sambit nito. Ibang klase ang pakikitungo ng binata sa kanya. Kahit magaspang ang boses nito, ay nagawa pa ring maging malumanay kapag kinakausap siya nito. Tigilan mo ako, Emmanuel. Ilang taon na at wala ka pa ring balak tigilan ako?
Inis na tanong ni Caroline. Imbes na sagutin, ay isang bouquet ng rosas ang inilahad sa kanya ng binata. Huli na nang napansin niya na may dala pala itong bulaklak. Inis niyang tiningnan ng bulaklak, maging ang mukha nito. Hindi mo talaga ako sasagutin? Tanggapin mo muna ang bulaklak ko, please. Pakiusap nito sa kanya. Ayaw sanang tanggapin ni Caroline, ngunit maraming nakatingin sa kanila at baka iba ang isipin nila sa kanya. Kinuha na niya ang bulaklak sa kamay ng binata at umiwas ng tingin dito nang makita ang ngiti ni Emmanuel. Makakaalis ka na. Tigilan mo na to, Emmanuel. Napangiti ang binata nang marinig ang pagbigkas ni Caroline sa pangalan niya. Gaya sa sinabi ko noon pa man, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako hahayaan na ligawan ka. Napapikit na mga mata si Caroline at salubong ang kilay na tiningnan ng lalaki. Tigas ng ulo mo, no? Kahit payagang kitang ligawan ako, i-reject pa rin kita. Pagkatapos niya sabihin iyon, ay nilampasan na niya ang binata. Hindi naman siya pinigilan ng lalaki at hinayaan siyang umalis kaya nakahinga siya ng maluwag. Nang mahanap niya si Daniela, ay kaagad niyang hinila ito upang isama sa pupuntahan nilang bar. Huwag kang magpapakalasing, Miss Caroline. May photoshoot ka pa bukas. Nag-aalalang sabi ni Daniela sa kanya dahil ayaw nitong mahirapan sa pag-uwi mamaya. At saka, importante ang pupuntahan nila bukas. Hayaan mo na lang na magsaya si Caroline, dear. Puro trabaho na lang siya kaya deserve niya ng pahinga ngayon. Sabat naman ni Raisa sa tabi. Masamang tiningnan ni Daniela si Raisa. Huwag mo ang lasunin ng pag-iisip ni Caroline. Ikaw ba ang mapapagalitan ng manager niya? Hindi na napigilan ni Caroline na magsalita dahil mukhang hindi sila titigil sa pakikipagdebate sa isa't isa. Gusto na niyang uminom ng alak at saka umuwi na rin. Tumigil na kayo, hindi ako malilate bukas kung sakaling malasing ako ngayon. Aniya kay Daniela. See? Taas kilay na sambit ni Raisa at nginisian si Daniela. Napabuntong hininga naman si Daniela at tumango. Basta siguraduhin mo lang, Miss Caroline, na hindi tayo mahuhuli bukas. At saka wag mo masyadong lasingin ang sarili mo dahil hindi kita kayang iuwi. Wag mo nga akong tawaging miss kapag nasa labas tayo. Kaibigan pa rin kita, Dan. Aniya sa kaibigan. Tuluyan na silang pumasok sa bar at kaagad na umalingaw-ngaw ang nakakaindak na tugtog ng musika. Paiba-iba ang kulay ng mga ilaw ang nakapalibot sa loob. Hinahanap ng mga mata ni Caroline kung nasa ng mga kabatchmates niya. Hindi naman siya nahirapan at nahanap kaagad dito sa dulo. Nagsimula ng magtungo si Caroline doon at sumunod naman sa kanya ang dalawa niyang kaibigan. Hey guys! Buti pumunta kayo sa birthday ko. Bungad ni Marie, kina Caroline at tumayo mula sa pagkakaupo. Dala nito ang wine glass sa kamay at nakipagbeso sa kanya. Ganon din sa iba. Pinilit ko nga si Caroline at mukhang may balak na gawin pagkatapos ng runway fashion show nila. Makahulog ang sambit ni Raisa. Napangisi naman si Caroline at nakuha naman ito na mga kasama niya ang ibig sabihin ng titig niya. Malapad nang umiti si Marie at pumalakpak ng 2 beses. Hindi mo na kailangan maghanap doon ng lalaki, Caroline. Marami na dito sa bar kaya pili ka lang. Nanlaki naman ang mga mata ni Daniela sa narinig at tinignan siya nito. Agad na umiling si Caroline at tinawanan ang mukhang ipinakita ni Daniela sa kanya. Nagbago na ang isip ko, Dan. Iinom lang ako at saka tayo uuwi. Nakahinga naman ng maluwag si Daniela at tumango. Kahit may ibang lalaki silang kasama, ay hinayaan niya ito at uminom lamang ng alak na binigay sa kanya ni Marie. Kinantahan din nila ng happy birthday si Marie at nagsimula ng maglaro ng kalokohan. Ayaw mo humanap ng lalaki, Carol? Tanong ni Raisa sa kanya. May kasama na itong lalaki at sigurado siyang nakilala lamang nito iyon sa tabi-tabi.
Umiling siya. Wala ako sa mood. Tatapusin ko na lang to at uuwi na kami ni Daniela. Nagkibit balikat naman si Riza at humarap sa lalaking kasama nito. Sumandig si Caroline sa kanyang kinauupuan at ipinikit saglit ang mga mata. Ngayon niya lang napagtanto na naparami na pala ang nainom niya. Kanina pa pala sila umiinom. Napahawak siya sa noo at sinilip si Daniela sa tabi, ngunit hindi niya ito nadatnan. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niyang tila may nanonood sa kanya. Pabaling-baling ang tingin niya sa paligid ngunit lumalabo ang paningin niya. Nakita niyo ba si Daniela? Tanong niya sa mga kasama, ngunit agad ding natikom ang bibig nang makitang busy ang mga ito sa lalaking nila. Napailing siya at tinungga ang huling baso ng alak at saka tumayo. Agad namang umikot ang paningin niya, ngunit pinagsawalang bahala niya ito. Kailangan niyang mahanap si Daniela. Dahil pakiramdam niya, may nakamasid talaga sa kanya. Tuloy-tuloy ang lakad niya, kaya hindi niya kaagad napansin ang lalaking nasa unahan niya. Nagkabanggaan silang dalawa at muntik nang matumba kung hindi kaagad siya naalalayan ng lalaki. Sorry, mister. Naniningkit ang mga mata niyang paumanhin dito. Di ba ikaw si Caroline? Ang isa sa pinakamagaling na model? Nahimigan niya ang boses ng lalaki na tila natutuwa na makilala siya. Yes, sorry pero kailangan ko na umalis. Nagmamadaling sambit niya. Ngunit hindi kaagad siya nakaalis nang hilahin siya ng lalaki. Dahilan ng pagkakasubsob niya sa dibdib nito. Kilala kita, Caroline Gonzalez. Nakita ko nung nakaraan na may kasama kang lalaki. Tumambol ng mabilis ang dibdib niya sa inis at kaba nang makita ang ngisi ng lalaki na hindi niya kilala. Tinulak niya pa ito dahil mukhang lasing na at hindi maganda ang kutob niya sa lalaking humahawak sa kanya. Gusto mo ba ipakulong kita? Sino ka ba? Galit na tanong ni Caroline at balak na sanang iwan ito at hayaan na. Hindi kaagad siya nakatakas nang biglang tinangkaan ng lalaking halikan siya. Muntik nang lumapat ang mga labi nila, ngunit nakaiwas siya agad. Mabilis niyang tinuhod ang ibaba ng lalaki at sinampal ito ng walang pag-aalinlangan. Shit kang babae ka! Hindi na naituloy ang sasabihin nang biglang may sumuntok ng napakalakas sa mukha ng lalaking bumasto sa kanya. Napaatras siya dahil sa bilis ng pangyayari. Namalayan na lamang niyang nakabulagta na ang lalaki at pinagsususuntok ng isang estranghero habang nakapatong dito. Nagkagulo ang mga tao at kahit siya'y nagulat din nang biglang may tumulong sa kanya. Ngunit kailangan na niyang pigilan ng estranghero at baka mas lumala pa ito. Tama na! Sigaw ng lalaking nakahiga sa sahig. Ngunit halos wala na itong boses dahil halos mabasag na ang mukha nito. Nagmamakaawa ito ngunit walang tigil ang estranghero sa pagsuntok sa mukha nito. Tila hindi pa kontento. Hayop ka? Huwag mo siyang hahalikan! Malutong na mura ng lalaki at gigil na sinapak ang lalaking walang kalaban-laban na nakabulagta sa sahig. Tuluyan ng kinabahan si Caroline. Ayaw magpaawat ng estranghero sa mga bouncers at mukhang takot din ng mga tao na pigilan ito. Walang ibang paraan si Caroline upang pigilan ng binata. Kaagad siyang lumapit dito at niyakap ang binata mula sa likuran. At kahit nanlalabo ang mga mata, ay nagawa pa rin niyang hilahin ang binata. Tama na, please! Hayaan mo na siya! Hindi na malaya ni Caroline na nanginginig na pala ang katawan niya sa takot dahil sa nasaksihan. Ayaw niyang makakita ng bayolenteng gawain, kaya ganito na lamang ang kaba niya. Natatakot siya sa maaari pang gawin ng binata. Hindi niya inaasahan nang kusang tumigil ang estranghero sa pagsuntok sa lalaki na mukhang nahihilo na. Hinawakan ng binata ang kanyang brasong nakapulupot sa kanya at saka inalalayan upang makatayo siya. Titigil na ako. Huwag ka nang kabahan. Sambit ng binata sa kanya.
Pamilyar sa kanya ang boses na yon. Ngunit sa kaba niya ay hindi na niya inalam kung sino ang lalaking tumulong sa kanya. Hayaan mo na siya. Sapat na yung ginawa mo. Tumango ang binata at inayos ang magulong buhok ni Caroline na humaharang sa muka. I'm sorry kung kailangan mo pang makita yon. Pero hindi ako humihingi ng pasensya sa ginawa niya sa'yo. Hindi ko rin maipapangako na hindi ito mauulit. Madiing sambit ng binata. Napapikit ang mga mata ni Caroline nang maramdaman ng pagkahilo. Kanina pa niya nilalabanan ng pagkalasing niya at mukhang hindi niya na kayang umuwi mag-isa. Caroline. Nag-aalalang tawag sa kanya ng binata at hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Hindi man lang siya nakaramdam ng pag-aalinlangan sa lalaki. Dahil alam ni Caroline na walang gagawing masama ang lalaking nasa harapan niya. Tila pakiramdam niya, mas ligtas pa siya rito. Ilalabas muna kita dito. Rinig niyang sabi ng binata. Huli na? Para makapag-react nang buhatin siya ng binata na parang bagong kasal. Automatikong pumulupot ang braso niya sa batok ng lalaki sa takot na baka mahulog siya. Dalhin mo ako sa bahay. Huwag kung saan-saan ha. Mahinang sambit ni Caroline at isinandig ang ulo sa balikat ng lalaki. Iuuwi kita sa bahay niyo. Pangako. Tugon naman ng binata. Wala sa sariling napangiti si Caroline. Dapat nga matakot siya dahil hindi niya kilala ang lalaki. Ngunit malakas ang pakiramdam niya na hindi ito gagawa ng masama sa kanya. Salamat. Kahit ano, basta para sa iyo, mahal ko. Malakas ang pagkabog ng dibdib ni Caroline nang marinig ang baritonong boses na yon. Pamilyar talaga sa kanya ang boses ng lalaki. Nananaginip na yata siya. Bago pa man siya tangayin ng antok, ay isang mainit na bagay ang dumampi sa kanyang noo. Mas niyakap pa siya nito na tila kay tagal nang gustong maramdaman ng binata. Caroline, gumising ka ng bata ka. Matinis na boses ang narinig ni Caroline. Kaagad na nagising si Caroline. Pagkamulat ng mga mata niya, ay kaagad na tumambad ang kanyang ina na nakapamewang sa kanyang harapan. Anong oras na, Carol? At hindi ka pa rin nagigising. Kailangan mo nang bumaba at may importante kaming sasabihin ng papa mo. Sambit ng kanyang ina. Tiningnan naman ni Caroline ang orasan sa gilid niya. Sa lubong ang kilay niyang binalingan ng ina. 5:30 pa lang, ma. Maaga pa. Reklamo niya at nagtalukbong ng kumot. Ngunit hinila lamang ito ng kanyang ina at hinampas siya sa hita. Sabi mo maaga ka mabiyahe ah. Kailangan pa ba kitang hilahin para bumaba ka? Pagalit na sabi ng kanyang ina. Ginulo ni Caroline ang kanyang buhok, saka umupo mula sa pagkakahiga. Sige na, maghihilamos lang ako. Hintayin niyo ako sa baba. May panauhin tayo na naghihintay sa baba kaya bilisan mo na. Tumalikod na ang kanyang ina at lumabas sa kanyang kwarto. Hindi niya kaagad natanong kung sino ang taong naghihintay sa ibaba. Mukhang ang personal assistant niya ang nasa ibaba. Naalala niyang pupunta sila ng Baguio para doon mag-photoshoot. Wala nang nagawa si Caroline kundi kumilos. Naghilamos lamang siya at hindi na nag-abalang magbihis. Pagkatapos niya mag-ayos, ay kaagad na siyang bumaba sa hagdanan. Ngunit natigilan siya nang maalala ang nangyari kagabi. Lola, tawag ni Caroline sa mayordoma nang makasalubong niya ito sa pagbaba niya sa hagdan. Oh, Caroline, maayos na ba ang kalagayan mo? Hindi ka ba nahihilo? May bahid ng pag-aalala ang boses ng mayordoma nang lapitan siya. Umiling siya at nginitian ito. Sino po ang naghatid sa akin kagabi? Naalala ko po kasing lasing ako. Hindi niya tuloy mapigilang isipin ng estranghero na tumulong sa kanya. Masyado siyang lasing at nalalabo ang kanyang paningin kagabi. Kaya hindi niya naaninag ang itsura ng binata.
Hindi ko alam ang pangalan niya, iha. Pero, base sa damit niya, isa itong sundalo. Oo nga pala, kasama ng ama mo ang lalaking naghatid sa'yo kagabi. Nakangiting sabi ng mayordoma na ikinalaki ng mga mata ni Caroline. Po? Hindi makapaniwala ang dalaga. Natawa ito sa kanya. Nandun sila sa sala. Mukhang hinihintay ka nga eh. Kung ganun, hindi si Daniela ang naghihintay sa kanya, kundi yung lalaking tumulong sa kanya kagabi. At hindi siya mapakali. Marinig lamang ang salitang sundalo ay iisang lalaki lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Nagpaalam muna si Caroline sa mayordoma bago siya tumungo sa sala kung nasa ng ama at binatang nagligtas sa kanya. Napatigil si Caroline at gulat nang makita kung sino ang kasama ng kanyang ama. Oh, nandyan ka na pala, Caroline. Agad siyang napansin ng ama at sinenyasan siyang lumapit. Hindi maalis ang tingin ni Caroline sa binata nang lumapit siya sa kanyang ama. Hindi maawat ang kabog ng kanyang dibdib nang masilayan sa malapitan ang muka ng binata. Hindi nga siya namamalik mata. Good morning, Caroline. Maupo ka muna. Aya ng kanyang ama sa kanya at sumunod naman siya. Pa, bakit siya nandito? Hindi mapigilan ni Caroline na tanungin ng kanyang ama. Pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili na sumabog sa inis. Sinabihan na niya ang lalaki na wag itong lalapit sa kanya, pero hindi siya nito sinunod. Magandang umaga, Caroline. Baritonong bati ng binata. Nakita niya kung paano siya tingnan nito. Nakatingin ito sa suot niyang night dress, ngunit kaagad ding ibinalik ang tingin sa kanyang muka. Iniwasan itong mapatingin sa kanyang katawan ulit. Hindi niya binati ang binata at sinamaan ito ng tingin dahil sa ginawang paghagod nito ng tingin sa kanyang katawan. Hindi mo ba siya kilala, anak? Siya si Emmanuel Vargas, isang general sa military. Nanggaling din siya sa eskwelahan mo noong koleyo. May bahid ng pagkatawa ang boses ng kanyang ama nang sabihin niyon. Salubong pa rin ang kilay niya. Hindi ko siya kilala. Sambit niya at inalis ang titig sa binata. Ngumisi si Emmanuel sa sinabi niya. Nanligaw nga ako sa'yo noon pa man at hanggang ngayon nanliligaw pa rin ako. Tapos hindi mo ako kilala? Nakangisi at tila may pagkaaliw na tanong nito sa kanya. Mas lalong sumama ang tingin niya sa binata nang sabihin yon. At nandito pa ang kanyang ama na narinig mismo ang sinabi nito. Oh, maliligaw mo pala siya, Caroline. Kaya naman pala siya mismo ang naghatid sa'yo kagabi. Masayang bulalas ng kanyang ama na tila tuwang-tuwa na isang mataas na ranggo sa military ang nanliligaw sa kanya. Tinulungan niya lang ako kagabi dahil lasing ako. Hindi ko nga alam na sinusundan pala ako niyan. Nakita niya ang paglapad ng ngisi ng binata. Gusto niyang sabihin sa ama na sinusundan siya nito kung saan-saan at isang stalker lamang at hindi manliligaw. Ngunit ayaw niyang lumala ang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano man na magiging reaksyon ng kanyang ama kapag sinabi niya yon. Awkward na tumawa ang ama ni Caroline. Bigla itong nahiya dahil kaharapan nila ang general. Kahit kailan talaga, walang taong sinasanto si Caroline. Anak, maging mabait ka naman kay General Vargas. Mabuti siyang tao dahil nilaan pa talaga niya ang oras niya para bantayan ka. Magpasalamat tayo na siya mismo ang magiging bodyguard mo. Mahabang saad ng ama ni Caroline. Agad namang nag-react si Caroline at hindi makapaniwalang tiningnan ng binata na hanggang ngayon nakangiti pa rin. Anong bodyguard, Papa? Hindi niyo man lang ako tinanong tungkol dito? Anak, alam kong ayaw mo na may nakabantay sa'yo. Ngunit kailangan kong mag-hire ng mas magaling na bodyguard para sa kaligtasan mo. Mahinahon na paliwanag ng kanyang ama. Maswerte ako dahil pinaunlakan niya ang request ko na bantayan ka. Magiging panatag ako
kapag isang katulad ni General Vargas ang magiging bodyguard mo. Parang iiyak na si Caroline sa kaba at inis. Sa binata siya naiinis dahil sigurado siyang may ginawa itong paraan para mapalapit pa sa kanyang ama. Alam niya ang kayang gawin ng binata. Wala na siyang nagawa kundi pumayag. Ayaw niyang sumakit pa ang ulo ng kanyang ama dahil sa kaartehan niya. Naiintindihan ko, Papa. Ngumiti ang ama niya at hinaplos ang kanyang buhok. Salamat, anak. Hindi naman ito magtatagal. Babalik din si General sa sarili niyang trabaho pagkatapos ng problema natin. Tiningnan ni Caroline ang binata na tahimik pa ring nakamasid sa kanya. Hindi ba ito nagsasawa sa pagtataboy niya? Ilang taon na pero hanggang ngayon, may pagtingin pa rin sa kanyang lalaki. Nag-usap saglit ang kanyang ama at si Emmanuel. Nang matapos, ay kaagad ding umalis ang kanyang ama para pumunta na sa trabaho. Mag-usap tayo. Biglang sabi ni Caroline matapos ang ilang minutong katahimikan na namutawi sa kanila. Tungkol saan? Nagmamaang-maangan na tanong ni Emmanuel. Tila walang alam sa nangyayari ngayon. Pinaningkitan siya ng mga mata ni Caroline. Pinlano mo to, di ba? Busy kang tao. Kaya bakit mo tinanggap ang trabaho na maging bodyguard ko? Hindi nagsalita si Emmanuel at napatayo sa kanyang pagkakaupo. Bigla namang nataranta si Caroline nang bahagyang lumapit sa kanyang binata. Diyan ka lang. Turo niya sa upuan kung saan ito kanina pa nakaupo. Ngunit masyadong matigas ang lalaki. Napaatras na upo si Caroline papalayo sa binata nang umupo ito sa tabi niya. Ngunit wala na siyang maatrasan. Parang mabibingi siya sa sobrang lakas ng pagkabog ng puso niya. Bakit ka lumapit? Sabi ko mag-uusap lang tayo. Pinag-cross ni Emmanuel ang braso niya sa harapan ng dibdib. Mag-uusap nga tayo. Gusto ko lang marinig ng maigi ang sasabihin mo. Tinarayan ni Caroline si Emmanuel nang marinig ang rason na yon. Masyadong halata na gusto lang siyang katabi. Hindi pa sinabi. Hindi na kita ulit tatanungin kung bakit bigla mo nalang tinanggap ang request ni Papa. Basta may paraan ka talaga na gagawa mo no? Lumambot ang mga mata ni Emmanuel habang nakatingin pa rin kay Caroline. Tila isa siyang bagay na hindi nakakasawang tingnan. Gustong-gusto niya talaga si Caroline kaya gagawin niya ang lahat para mapalapit sa dalaga. Hindi biro ang kalaban ng ama mo. Bukod sa gusto kong makasama ka, gusto rin kitang bantayan at makasiguro sa kaligtasan mo, Caroline. Akmang hahawakan niya ang kamay ng dalaga, ngunit kaagad na naiwan sa ere ito nang mapagtanto na ayaw ng dalaga na hinahawakan ito. Napabuga ng hininga si Caroline. Iniwas niya ang tingin sa binata at umayos sa pagkakaupo. Ngayon lang niya napagtanto na nakasuot siya ng manipis na damit. May panloob naman siya ngunit nahihiya siya. Pero bakit naman siya mahihiya? Isa siyang modelo, kaya dapat sanay na siyang magsuot ng ganitong damit lalo na sa maraming tao. Gusto ko lang sabihin na huwag mo kong papansinin at lalapitan. Ayaw ko na may nagbabantay sa akin na bodyguard at mas lalong ayaw ko na nakadikit ka sa akin. Utos ni Caroline sa binata. Napatagilid ang mukha ng binata na tila sinusuri ang ekspresyon na pinapakita niya. Nagsalubong naman ang kilay ni Caroline. Nakikinig ka ba? Tumango ito ng dahan-dahan. Nakikinig ako, mahal ko. Ngiting sagot nito. Napasimangot si Caroline at hinampas ang lalaki. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan. Hindi ito pinansin ng binata at nagkibit balikat lamang. Sasama ako palagi kung nasan ka man. Huwag ka mag-alala. Gawin mo ang nakasanayan mong gawin at hayaan mo na lang akong bantayan ka. Pinaningkitan niya ng mga mata ang binata. At isa pa pala, huwag kang manuntok ng lalaki kapag lumalapit sila sa akin. Kilala ni Caroline si Emmanuel. Tulad lamang sa nangyari kagabi, baka mas malala pa ang kayang gawin nito kapag nagsiselos. Kahit naman batuhin niya ng masamang salita ang binata patungkol sa pagiging possessive nito,
Kahit kailan, alam niyang hindi ito titigil. Napangisi ang binata at tila hindi nagustuhan ang huling sinambit niya. Hindi ko maipapangako yan, Carol. Para ka sa akin kaya dapat alam nila yon. Nanindig ang mga balahibo ni Caroline nang sambitin niyo ng binata na tila nang aangkin. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Masyadong obsessed ang lalaki sa kanya, kaya noon pa man iniiwasan niya na ito hanggat maaari. Hanggang sa makarating sa Baguio, hindi pa rin nawala sa isipan ni Caroline ang tungkol sa binata. Tanaw ni Caroline, si Emmanuel sa hindi kalayuan. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa kanya at ayaw alisin ang tingin sa kanya. Last post, Miss Caroline? Napabalik ang tingin ni Caroline sa harapan kung saan nakatutok ang kamera. Kinukuhanan siya ng litrato ng photographer. Ginawa naman niya ang gusto nito. Sobrang galing mo, Miss Caroline. Great job! Papuri sa kanya nito nang matapos ang photoshoot. Napangisi naman si Caroline sa tuwa. Gusto niya talagang pinupuri siya. Thank you. Pasasalamat ni Caroline at saka kinausap ang ibang staff tungkol sa susunod na photoshoot na gagawin sa ibang lugar. Miss Caroline, kanina pa napapansin ng mga staff si Emmanuel. Biglang bulong ni Daniela sa kanyang tabi. Abala si Caroline sa pagbura sa kanyang makeup nang sabihin niyo ng personal assistant niya. Tinapos muna niya ang ginagawa bago binalingan ng tingin si Emmanuel na nakatayo pa rin sa hindi kalayuan. Hindi ba ayaw mo sa kanya? Bakit hinayaan mo siyang nandito? Takang tanong ni Daniela at pasimpleng tumingin ulit kay Emmanuel. Seryosong bumaling ng tingin sa kanya si Emmanuel kaya napaiwas siya ng tingin dito. Hindi niya maiwasan na mapagtanto na talagang magandang lalaki si Emmanuel. Ngayon nga ay hindi ito nakasuot ng military uniform. Nakaputing polo shirt ito at itim na slacks na tila pupunta ng kumpanya. Wala akong nagawa sa desisyon ni Papa. Ayaw ko namang kumontra kaya pinagbigyan ko na lang. Ilang buwan lang naman niya akong babantayan. Kibit balikat na sambit ni Caroline at tumayo sa kanyang kinauupuan. Pero Caroline, may tanong ako. Nag-aalinlangang sabi ni Daniela. Ano yun? Sa ilang taon na pinurso ka niya, wala ka talagang naramdamang pagkakagusto sa kanya kahit konti? Naisip din ni Caroline na sa lahat ng lalaking nagkagusto sa kanya, si Emmanuel lamang ang hindi tumigil. Kahit ilang beses niya itong pinagtabuyan. Wala. Sagot na lamang ni Caroline at iniwan si Daniela para lapitan si Emmanuel. Siya na rin mismo nagsabi sa binata na ayaw niyang magkalapit sila. Ngunit hindi naman niya hahayaan na magutom ang bodyguard niya na kanina pa nagbabantay sa kanya. Nakakain na siya pero nandun pa rin ito nakatayo. Napatayo ng matuwid si Emmanuel nang lumapit siya. Caroline. Hindi siguro inakala ng binata na lalapitan niya ito nang gano'n na lang. Kaya nagulat ito. Tapos na ang photoshoot. Pumunta na tayo ng restaurant. Anyaya ni Caroline at saka nauna nang naglakad. Sumunod naman ito sa kanya. Gutom ka pa rin ba? Bakit gano'n lang ang pagkain niyo rito? Tinitipid ka ba ng manager mo? Seryosong tanong ni Emmanuel. Hindi nagustuhan ni Emmanuel ang nakikita niya habang pinagmamasdan na kumakain ng kaunting pagkain ng dalaga. Gusto niyang mangialam. Ngunit pinipigilan lamang niya ang sarili. Samantala, napailing si Caroline at tiningnan ng binata. Hindi naman dapat talaga kumakain ng marami ang mga models para ma-maintain namin yung kapayatan namin. Gusto mo ba yung klase ng payat na buto-buto na? Sarkastikong tanong ng binata na ikinatawa ni Caroline. Hindi niya maiwasang matawa rito. Tila inis na inis ito sa pamamalakad ng mga models. Hindi niya ito masisisi. Kahit siya ay nagrereklamo rin. Pero palihim naman siyang kumakain sa bahay nila. Nakarating na sila sa baba, kaya madali lamang silang nakarating sa restaurant.
Dapat kumain ka ng marami. Suhestyon ng binata. Umupo si Caroline sa upuan at nasa tabi pa rin niya ang binata. Nakatayo nga lang. Kaya nga tayo pumunta ng restaurant, diba? At ikaw rin dapat kumain ka ng marami. Sinenyasan niya ang binata na umupo sa harapan niya. Umupo ka ron at sabayan mo akong kumain. Saglit na napatigil ang binata. Ilang segundong tiningnan siya nito bago nagpa siyang sumunod. Dahan-dahang umupo ito sa kanyang harapan. Nagtawag na sila ng waiter at nag-order ng makakain. Sinabihan na sila ng waiter na maghintay ng 15 minutes bago maluto ang in-order nila at saka umalis sa harapan nila. Akala ko ba dapat hindi tayo magkalapit? Hindi maiwasang tanungin ng binata sa kanya. Napataas ang kilay niya. Gusto mo bang sa labas kumain? Hindi. Agap na sagot ng binata at nginitian siya na parang masaya ito sa nangyayari. Masaya si Emmanuel dahil sabay silang kakain ngayon. Simple lang ang kasiyahan niya. Iyon ay mapansin ng babaeng mahal niya at makasabay ito kung saan man pumunta ang dalaga. Ilang minuto ay dumating na rin ang pagkain nila. Gulat na nakatingin si Caroline kay Emmanuel nang makitang malalaki ang subo nito sa pagkain. Tila na konsensya naman siya na hindi ka agad napakain ng binata. Sa susunod kung nagugutom ka, huwag kang mahiya na magsabi sa akin at bibilhan kita ng makakain. Nilunok muna ng binata ang kanyang kinakain. Kaya ko mag-taste na hindi kumain ng ilang oras. Sanay na ako. Napakurap ang mga mata ni Caroline. Kasali ba yan sa training mo sa military? Dahan-dahang tumango ang binata. Seryoso pa rin ang mukha nito. Yes. Parang may kirot naman sa puso ni Caroline nang marinig yun. Iniisip pa lang niya ang paghihirap ng binata, lalo na tuwing may gera, ay hindi niya mapigilang mamangha. Malayo na nga ang narating ng binata. Nginitian ni Caroline ang binata. Mahirap ang trabaho mo, pero tignan mo nga naman, ligtas kang nakauwi. Napangisi ang binata. Kailangan ko ring mag-ingat dahil uuwian pa kita. Natigilan naman si Caroline at bahagyang nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ng binata. Napatikim si Caroline at tinuon ang atensyon sa pagkain niya na malapit nang maubos. Para-paraan ka rin, no? Binubola mo yata ako eh. Sa tingin mo ba hindi ako seryoso? Seryosong tanong nito na hindi ka agad nasagot ni Caroline. Sa tuwing galing ako sa misyon, ikaw ka agad ang una kong inuuwian. Seryoso ulit na sambit ng binata na ikinalunok ng laway ni Caroline. Bakit? Gusto pa rin niyang malaman kung bakit ginagawa yun ng binata. Gusto niyang makasigurado. Dahil ikaw ang isa sa rason ko kung bakit gusto ko umuwi ng ligtas. Gusto ko makita kita pagkatapos ng misyon ko. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa akin. Madamdaming sambit ni Emmanuel habang hindi inaalis ang tingin sa mukha ng dalaga. Parang lalagdatin naman si Caroline sa sobrang init ng kanyang pisngi. Parang may humaplos doon sa kanyang puso na ngayon ay nagwawala na. Ngayon lang niya nasilayan ng mabuti ang mukha ng binata. Hindi ordinaryo ang kagwapuhan nito. Hindi rin siya magtataka kung maraming babae ang magkakandara pa rito dahil bukod sa may maganda itsura ito, may maganda rin itong katawan. Hindi maalis sa isipan ni Caroline ang tungkol sa sinabi ng binata hanggang sa hinatid siya nito sa kanyang bahay. Hindi rin siya mapakali dahil alam niyang nasa labas lamang ng bahay niya nagbabantay ang binata. Baka naman may kilala ka pang lalaki, Caroline. Bigay mo na sa akin. Nakangising sambit ni Raniela, ang kapatid ni Daniela na kasalukuyang personal assistant niya. Bigla na lamang siya binisita ng kanyang matalik na kaibigan pagkatapos ng ilang buwan. Galing sa ibang bansa si Raniela at nagmamodelo rin doon. Napangisi si Caroline. Hindi ka pa rin nagbabago, Raniela.
Ikaw yata ang mas uhaw sa lalaki kesa sa akin. Buti alam mo. Tila natuwa pa ang babae dahil para kay Raniela, papuri yung sinabi niya. Napailing si Caroline habang pinapahiran ng lotion ng kanyang binti. Kasalukuyang nasa pool area sila at balak maligo. Mamili ka na lang dyan, oh. Pabiro na tinuro ni Caroline ang mga nakahilerang guards na nakapalibot sa kanila. Hindi masyadong malayo sa kanilang pwesto. Baka matatanda na yung mga guards nyo rito. Gosh! Yung mas bata pa sana sa akin na ireto mo, Carol. Reklamo ng kaibigan niya at pareho lang din silang natawa. May guard din kami na kasing edad natin. Actually, galing to sa military camp. Baka bet mo yung malakas ang pangangatawan. Taas babang kilay na sambit ni Caroline na tila nagre-rekomenda lamang ng mga bagay. Mas lalong lumiwanag ang mukha ni Raniela at pumalakpak ng mabilis sa tuwa. Gusto ko yan, friend. Mamimili na ako. Baka ikaw gusto mo. Umiling na lang bilang pag hindi sang-ayon si Caroline. Ikaw na lang. Nawalan na ako ng gana sa mga lalaki. Hindi alam ni Caroline kung magandang balita ba yun o hindi. Alam niya kung bakit bigla na lang siya nawalan ng gana na makipag-flirt sa lalaki. At iyon ay dahil kay Emmanuel. Ginugulo na ng binata ang puso at isipan niya simula noong nakaraang araw na magsimula itong bantayan siya. Hala, nagbago ka na, my friend. Ano nangyari at nawalan ka na ng gana? Gulat na tanong nito sa kanya. Imbes na sagutin, ay nginisihan lamang niya ang kaibigan. Hindi niya gustong sabihin kung bakit ayaw niya makipaglaro. Napaikot ang mga mata ni Raniela. Okay, fine, kung ayaw mo. Mukhang marami kang ikukwento sa akin tungkol sa pagbabago mo. Tumayo ang kaibigan niya at naglakad papunta sa mga nakahilerang guard sa harapan. Nakasuot sila ng swimsuit at balak na maligo sa pool, kaya ngayon ay nakatalikod ang mga guards mula sa kanila. Mukhang alam din kung ano ang gagawin ng mga ito sa tuwing may private event siyang ginagawa. Caroline! Nakalublob na ang mga paa ni Caroline sa tubig nang biglang sumigaw ang kaibigan niya. Nang lumingon siya roon, ay saka siya natigilan. Nandito sa pool area si Emmanuel, ang lalaking nagpapatibok ng puso niya at ang tumitibag sa harang ng kanyang puso. Ang lalaking nagustuhan niya kalaunan. Caroline, hindi mo man lang sinabi na isang sundalo din na magbabantay sa'yo. Kinikilig na sabi ni Raniela sa kanya at tila namamangha. Hindi siya masyadong makatingin kay Emmanuel. Inalis na niya ang paa sa tubig at tumayo para kunin ang tuwalya sa lamesa. Hello, anong pangalan mo? Rinig niyang tanong ni Raniela sa binata. Ngunit nakita niya sa gilid na sa kanya pa rin ito nakatingin. Hinarap niya ang dalawang tao. Raniela? Saway niya rito nang makitang interesadong nakatingin ito sa binata. Ayaw talagang magsalita. Suplado naman. Pero inaasahan ko na yan. Hagik-gik nitong sabi sa binata. Mister, interesado ka ba sa akin? Napatikom ng mariin ang labi ni Caroline nang makitang hinawakan ni Raniela ang braso ng binata. Agad na kumunot ang noo niya at tiningnan ang mukha ni Emmanuel. Nasasaktan na umiwas ng tingin si Caroline at mas binalot ang katawan niya ng tuwalya. Hindi naman siya ganito noon. Tuluyan ang nagbago ang nararamdaman niya sa binata. Mahal ko. Napapitlag siya nang biglang inalis ni Emmanuel ang kamay ni Raniela sa braso nito at lumapit sa kanya. Ang mas kinagulat niya ay ang klaseng pagtawag nito sa kanya at rinig iyon ng kaibigan niya. Gusto kitang makausap. Sabi ng binata na nasa harapan niya. Napaangat ang tingin niya rito sa sobrang tangkad ng binata. Tungkol saan? Dinilaan nito ang ibabang labi bago nagsalita. Tungkol sa pag-iwas mo sa akin, nakaraan pa. May ginawa ba akong mali? Mukhang may pag-uusapan pa kayo, Caroline. Nag-aalangan na sambit bigla ni Raniela sa tabi.
Nginitian siya nito ng makahulugan. Iwan ko muna kayo, boyfriend mo pala. Huli na para pigilan niya ang kanyang kaibigan na patakbong pumasok sa loob ng bahay. Mas lalo tuloy siyang kinakabahan dahil silang dalawa lang ni Emmanuel bukod sa mga nakatalikod na gwardya. Caroline. Tinaas ng binata ang baba niya para ipaharap dito. Iniiwasan mo ba ako? Akala ko ba ayos na tayo? Malikot ang mga mata niya dahil ayaw niyang titigan si Emmanuel at baka mahalata nito ang tunay na nararamdaman niya. Hindi kita iniiwasan at ayos lang tayo, Emmanuel. Hindi, may problema tayo eh. Hindi naniniwala ang binata na ayos lang siya at ayos lang sila. Sabihin mo sa akin ang problema natin at aayusin ko. May ginawa na ba ako hindi mo nagustuhan? Napapikit siya dahil sa malumanay at malambing na boses ng binata. Ngayon lang niya napahalagahan kung gaano kaswerte ang babae na magiging nobya ni Emmanuel dahil lahat ng mabuting katangian ay nasa binata na. Iminulat na niya ang mga mata at tinitigan ng binata. Gusto niyang sabihin na nagugustuhan niya ang paghahabol nito. Wala kang ginawang kasalanan, Emmanuel. Naguguluhan lang ako nitong nakaraan ng dahil sa'yo. Malumanay niyang sagot. Tinitigan siya ng mabuti ng binata. Ilang segundo nitong sinuri ang kanyang muka, lalo na ang kanyang mga mata, na tila binabasa nito ang nilalaman. Kalaunan, ay malambing na itong nakatingin sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Pinapakiramdaman pa ng binata kung iiwas ba siya tulad ng palaging ginagawa niya. Malapad nang umiti ang binata nang may maisip ito. Nagsiselos ka ba kanina? Nakita ko ang mga mata mo kanina. Sabihin mo sa akin, Caroline? Sabihin mo kung namamalikmata lang ba ako ngayon. Mahinang sambit nito. Agad na dumapo ang palad ni Caroline sa dibdib ng binata nang hapitin siya nito sa bewang. Alam mong matagal na kitang mahal, Caroline. Sabihin mo sa akin kung may pagtingin ka na rin sa akin, kahit konti. Tila pakiusap sa kanya ng binata na ikinataas baba ng lalamunan niya. Sabihin mong nagsiselos ka at siguradong hindi ko ito palalampasin, Caroline. Aksidenteng napatingin si Caroline sa namamasang labi ng binata na kanina pa binabasa ng dila nito. Parang may kung anong nagtulak sa kanya para puluputin ang mga braso sa leeg ng binata at saka inabot ang mga labi nito. Nagulat ang binata sa kanyang biglaang paghalik. Nang akmang lalayo na si Caroline sa halik, ay kasabay no ng pagpulupot ni Emmanuel sa bewang niya at mas pinalalim pa ang halikan nila. Magpoprotesta sana siya ngunit hindi na natuloy. Hinuli ulit ng binata ang kanyang mga labi. Mahal na mahal kita, Caroline. Madamdaming saad ng binata nang saglit itong humiwalay sa halik. Tuluyan na silang nalunod sa halikan at hinayaan na lang nila ito hanggang sa kinapos na sila ng paghinga. Si Caroline ang unang tumigil sa paghalik at hinihingal na kumapit sa damit ng binata. Hinalikan ng binata ang pisngi niya at saka pinagdikit ang kanilang mga noo. Anong ibig sabihin para sa iyo nang hinalikan mo ko? Napangiti si Caroline na makita ang kaseryosohan ng binata. Mukhang ngayon lang natauhan ito. Gusto kita, Emmanuel. Pareho ang nararamdaman nating dalawa. Sagot niya, kahit siya'y kinakabahan sa magiging reaksyon nito. Nanigas sa kinatatayuan si Emmanuel at kalaunan napangiti ng malawak. Niyakap ni Emmanuel si Caroline na tila kay tagal na nitong hindi nakita ang dalaga. Huwag mong babawiin ang sinabi mo, Caroline. Mahal mo na ako, di ba? Totoo ang lahat ng to, di ba? Hindi pa rin makapaniwalang sunod-sunod na tanong ni Emmanuel. Natawa ng mahina si Caroline. Hinarap niya ang mukha ng binata at saka binigyan ulit ng mariin na halik. Napapikit naman ang binata at hindi mapigilang umiti ng malapad.
Pagkatapos sa nangyaring aminan ng nararamdaman, ay napansin ni Caroline na mas ginanahan ng binata tuwing magkasama sila. Mas naging maalaga ito sa kanya at walang palya ito sa panliligaw. Bakit palagi nang nakasunod ang mga guards sa atin? Di ba ikaw lang naman na nagbabantay sa akin? Hindi mapigilang tanong ni Caroline kay Emmanuel. Naglilibot sila ngayon sa mall para mamasyal. At tulad nung nakaraan, marami pa ring bodyguards ang nakasunod sa kanya. Gusto niyang magreklamo. Ngunit, nung inutusan niya ito na pabayaan siya, hindi siya nito sinunod. Ipinulupot ng binata ang kamay nito sa kanyang bewang. Kanina pa siya nito ayaw bitawan. Maraming masasamang tao sa paligid natin, mahal. Kaya naman, ganon, kailangan natin ng maraming gwardya. Alam kong kaya kitang iligtas. Pero mas maiging marami ang magbabantay sa'yo. Para na rin sa kaligtasan mo. Sagot ni Emmanuel sa kanya. Si Papa ba ang nag-hire sa kanila para maging bodyguards ko? O ikaw ang may desisyon? Takang tanong ulit niya sa binata. Ngumiti ang binata at hindi ito napigilan na halikan siya sa noo kahit nasa public place sila. Wala namang kaso yun kay Caroline dahil nagugustuhan naman niya ang ganitong side ng binata. Ako ang nagutos sa kanila. Bakit? Napaisip siya, ngunit kaagad ding umiling nang walang masabi. Wala naman. Dapat mga 3 lang ang kinuha mo. Dahil malalakas naman kayo. Kaya niyo akong protektahan. Suhestyon pa niya. Agaw pansin na marami siyang guards at mga sundalo pa. Baka akalain ng iba na anak siya ng presidente. Gaya ng sabi ko, mahal, gusto kong makasigurado na hindi ako papalpak. Malalagot ako sa tatay mo. At saka hindi ko rin mapapatawad ng sarili ko kapag hindi kita naprotektahan ng mabuti. Paliwanag ni Emmanuel. Napangiti si Caroline at niyakap sa bewang ang binata para madali lamang gawin ito. Sobrang taas ba naman ni Emmanuel, kaya kailangan niya pang tumingkayad para maabot. Sumakay silang dalawa sa kotseng dala nila. Nakasunod lamang ang mga bodyguards sa kanila hanggang sa nakarating sila sa maliit na bahay na kagagawa lang. Ang mga pinamili natin, Eman. Hinanap niya ang mga pinamili nila sa backseat pero wala doon. Nasa likuran ng kotse, mahal. Tugon ni Emmanuel. Bumaba na ito ng kotse bago siya pinagbuksan ng pinto. Hindi naman mapigilan ni Caroline na yakapin ulit ang binata. Hinalikan lamang siya ni Emmanuel sa noo. Hindi siya nito binitawan nang kunin ng binatang pinamili nila sa likuran ng kotse. Agad namang inayos ni Caroline ang pinamili pagkarating niya sa sala. At inilapag sa sofa ang napakadaming paper bags. Sukatin mo tong damit na binili ko sa iyo, Emmanuel. Sambit ni Caroline at itinaas ang long sleeve na kulay puti sa harapan ng binata. Agad namang sumunod ang binata sa kanya at hindi man lang nagdalawang isip na hubarin ang damit nito mismo sa kanyang harapan. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Nagiinit na rin ang pisngi niya sa sobrang hiya at nakaramdam na kakaiba sa katawan. Hey, nahihiya ka ba? Nakangising tanong ng binata sa kanya at tinaas ang baba para ipaharap dito. Mas lalong lumapit si Emmanuel kay Caroline. Ramdam tuloy ni Caroline ang matinding init ng katawan niya nang dumikit ang balat nila. Nanginginig ang mga kamay ni Caroline na tinaas ang damit sa harap ng binata. Magdamit ka na. Bakit ka ba bigla-bigla na lamang naghubad sa harapan ko? Natawa si Emmanuel sa nakanguso niyang labi. Pwede mo naman akong tingnan, mahal. Sa'yo naman ang katawan ko, kaya wag kang mahiya. Nakangising sambit ng binata sa kanya. Bigla na lamang kinuha ni Emmanuel ang kamay niya at nilapat sa abs nito. Napasinghap siya sa ginawa ng binata. Agad siyang napalunok at hindi napigilan ng sarili na haplusin ang dibdib ni Emmanuel. Mahina siyang napamura na narinig naman ng binata.
at nagbabagang tiningnan siya. Hindi na niya napaghandaan ng bigla siyang sinunggaban ng halik ni Emmanuel. Pumulupot ang matitigas nitong braso sa kanyang maliit na bewang at mas inilapit pa sa kanya. Mula sa mabagal na halikan ay naging mapusok. Hindi na magawang makapag-isip ni Caroline, kaya sumabay na lang siya sa agos. Hinayaan niya kung ano man ang gustong gawin ng binata sa kanya. Mahina siyang napaungol. Sinambit pa niya ang pangalan nito. At ganon din ang ginawa ng lalaki. Hinalikan siya nito sa leeg, pababa sa itaas ng kanyang dibdib. Pumantay ang mukha nilang dalawa nang inalis saglit nito ang labi sa dibdib niya. Tinitigan siya ng binata. Sabihin mo kung gusto mong ihinto ko ito at gagawin ko, Carol. Kaya ko pang magtimpi. Naninigas ang panga na sabi nito sa kanya. Napakagat sa sariling labis si Caroline. Gusto ko, Emmanuel, please. Tuluyan ang naputol ang pagtitimpi ni Emmanuel at kaagad nang pinangkuangpitan niya sa kainang kinanaman ng labi niya. Mabagal at sa madiing paraan. Nahanap na lamang ni Caroline ang sarili niyang nakahubad, katulad ni Emmanuel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagkaisa ang katawan nila. Nagkaisa rin ang kanilang puso. Mahal. Mahinang bulong ni Emmanuel sa dalaga na natutulog sa kanyang bisig. Naalimpungatan lamang ito at hindi sumagot sa sobrang antok. Nakapikit pa rin ang mga mata. Napangiti si Emmanuel habang pinagmamasdan sa malapitan ang babaeng ilang taon na niyang minamahal at hinahabol. Nilapat niya ang mga labi sa noo ng dalaga. Bumaba rin ang mga labi niya sa tenga nito. Gusto ko pa sanang makasama ka rito at yakapin magdamag. Pero kailangan ko munang pumunta sa headquarters namin dahil may aayusin lang ako. Bulong niya sa dalaga. Balik ka ha? Wala sa sariling sagot nito habang nakapikit pa rin ang mga mata. Tumango ang binata at saka niyakap ang dalaga na wala pa ring saplot. Babalik ako, kaya dapat sa pagbalik ko nandito ka pa rin. Sa ngayon delikado pa sa labas kaya huwag kang aalis. Habilin niya kay Caroline. Tumango sa kanya si Carol kaya hinalikan niya ulit ito sa labi bago bumangon sa kama. Gusto pa sana niyang matulog katabi ang dalaga at damhin ang mainit nitong yakap. Ngunit importante rin ang gagawin niya. Mabilis lamang siyang nagbihis at agad na tinawagan ng kapwa niya sundalo. Lieutenant General. Tawag niya sa kasunod niyang ranggo. General. Tugon naman sa kabilang linya. Nandiyan na ba kayong lahat? Nandiyan na ba ang lahat ng ebidensya na hinanap ko? Seryoso niyang tanong sa Lieutenant General. Nandito na lahat, General. Kailangan na nating magbadali dahil malapit na sila rito. Kailangan nating magsagawa ng plano. Batid niya ang kaseryosohan sa boses nito at ang pagiging profesional. Tila nag-aalala rin na magkagulo ang lahat kaya pinapatawag na siya. Tumango si Emmanuel kahit hindi siya nito nakikita. Darating ako pagkatapos ng 15 minutes. Agad nang binaba ni Emmanuel ang tawag sa kanilapitan ng mga guards na nasa labas ng bahay kung saan nakatayo. Bantayin niyo ng maigi ang ma'am niyo. Babalik din ako. Aniya rito. Opo, General. Matigas at seryoso ring sagot ng mga gwardya. Pagkatapos noon ay kaagad na siyang umalis ng bahay ng dalaga at nagtungo sa headquarters. Pagkarating niya roon ay kumpleto na ang mga opisyal na pinatawag ni Lieutenant General at siya na lamang ang hinihintay. General, ito na ang mga lokasyon ng mga kriminal na pinapahanap mo. Galing ito sa pulisya at kahapon lang natanggap. Bungad sa kanya ni Lieutenant General pagkalapit niya rito. Umupo siya sa kanyang sariling upuan at tiningnan ng mga kasama niya. Abala rin ito sa pagbabasa ng mga dokumento tungkol sa ibang kaso. Kasali na roon kung sino ang mga kriminal na nagtangkang kumidnap sa mga anak ng mayayamang pamilya para gawing hostage.
Sigurado na ba ito? Hindi na ba sila lumilipat ng kutang mapagtataguan nila? Tanong niya sa mga ito. Noong nakaraan na pinuntahan nila ang lugar na pinagtataguan ng mga kriminal, ay wala silang naabutan. Napagtanto nila, nakakaalis lamang nila base sa mga gamit na nandoon pa. Sigurado na ang lahat. Kasalukuyang minamanmanan ng ibang sundalo natin ang mga kuta nila. Pahayag nito sa kanya. May sinabi rin ng ibang opisyal sa kanya tungkol sa report na nakuha nila. Ngunit ang mas pumukaw sa atensyon niya ay iyong sinabi ni Lieutenant General. Ngunit sa mga kriminal na binabalak na kidnapin, si Miss Caroline Gonzalez ay sa ngayon hindi pa matukoy kung saan sila nagtatago. Pero nakakasigurado ako na may alam sila na hinahanap natin sila, kaya nililito nila tayo. Napatitig ng mariin si Emmanuel sa dokumento na hawak niya. Ang huling balita niya ay sa kabilang probinsya naganap ang kidnapping sa mga anak ng mayayamang pamilya. Sigurado akong dito susunod na pupunta ang mga kriminal na yon. Napatayo si Emmanuel nang napagtanto na sa kanilang lugar naman balak pumunta ng mga kidnappers. I-secure niyo ang bawat boundary ng lugar natin. Baka sa mga oras na ito ay nagsasagawa na sila ng mga plano. Sabihin niyo rin ito sa mga pulisya. Utos niya sa ibang mga kasama. Right away, sir. Tugon ng mababang ranggo na sundalo saka nagbigay ng saludo sa kanya bago umalis ng meeting room nila. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at iniwan na ang mga kasama niya sa meeting room. Hinayaan niya muna na isolve nila ang ibang problema. General, sir! Hindi pa nakakalabas ng headquarters si Emmanuel nang biglang tinawag siya ng kapwa niya sundalo. Mabilis na sumaludo sa kanya ang sundalo na may mababang ranggo. Sir, si Miss Gonzalez po wala sa bahay niya, sabi ng mga gwardya. Hindi kaagad nila nahanap ito dahil may nagpasabog na lamang po bigla sa kanilang subdivision. Nagkakagulo po ang mga tao ron. Agad naman siyang nilukob ng kaba at galit. Naghalo-halo na ang nararamdaman niya sa sitwasyong ito. Ang inaalala niya kaagad ang mga tao na maaaring napahamak sa subdivision at mas lalo na dahil nawawala si Caroline. Nagpupuyo siya sa galit ngunit hindi nawala ang pag-aalala niya sa babaeng mahal niya. Nakapasok na ang mga humuhuli sa mga anak ng bilyonaryo. Naggingit-ngit ang ngipin niya. Magsihanda kayo. Hanapin niyo sa buong lugar kung nasa ang kuta nila. Hindi pa sila nakakalabas sa lugar natin. Tumango ang mababang ranggo na sundalo sa kanyang inutos. Nagbigay galang ito sa kanya at sa kapatakbong bumalik sa loob. Tinawagan naman ni Emmanuel ang sundalong naka-assign din na bantayan si Caroline. Mr. Santos, nasa na si Caroline? Di ba sinabi ko sa inyo na bantayan niyo siya? Hindi niya maiwasang magalit dito. Pasensya na po talaga, General. Umalis po si ma'am nang walang paalam sa amin. Dahil nung hindi pa nagaganap ang pagsabog, wala na siya sa bahay. Sagot naman sa kabilang linya na si Mr. Santos na nasa mababang ranggo din. Halata ring kinakabahan sa galit nilang general. Napapikit ng mariin si Emmanuel. Sinabihan na niya ang dalaga na wag aalis ng bahay. Hindi niya alam kung hindi ba narinig ng dalaga ang sinabi niya. Pero alam naman itong nasa panganib ang buhay niya. Nakakasigurado ba kayo na hindi siya kinuha sa bahay niya at talagang umalis siya nang walang paalam sa inyo? Tanong niya ulit dito. Natahimik naman sa kabilang linya na tila hindi rin sigurado. Napamura na lamang si Emmanuel at pinatayan ang tawag. Ayaw muna niyang pairalin ang galit niya. At sa lalong madaling panahon ay kailangan na niyang maibalik si Caroline sa kanya. Ayaw ni Emmanuel na mag-alala pa ang pamilya ng dalaga. Mas lalong ayaw niyang biguin ito dahil pinangako niya sa ama nito na poprotektahan niya si Caroline. Matapos ang mangyaring pagsabog, kagigising lamang ni Caroline matapos ang ilang oras na pagkakatulog. Wala na sa kanyang tabi ang binata. Doon niya lamang natandaan na nagpaalam ito sa kanya. Hindi niya mapigilang umiti ng malawak. Nang tingnan niya ang malaking salamin sa kanyang harapan,
ay namumula ang kanyang muka dahil sa laman ng isipan niya ang binata. Bigla na lamang may tumawag sa kanyang cellphone at napabalik siya sa katinoan at sinagot agad ang tawag matapos makita ang pangalan ng kaibigan niya. Hello, Caroline? Raniela? Kumunot ang noo ni Caroline nang mahimigan ang panginginig ng boses ng kabilang linya. Pwede mo ba akong puntahan sa park? Natatakot ako. Hindi ko magawang makaalis. Umalis si Caroline sa kanyang kama at nagsimula na magbihis. Hindi na niya inabalang tingnan ang namumula niyang balat dahil sa ginawa ng binata. Sa pag-aalala na baka kung anong masamang nangyari kay Raniela. Bakit ano nangyari? Bakit ka natatakot? Takang tanong ni Caroline. Pakiramdam ko may nakasunod sa akin. Please puntahan mo na ako rito. Pakiusap nito sa kanya. Hintayin mo ako riyan. Maglakad ka muna at humalo sa madaming tao. Tatawagan ka agad kita kapag malapit na ako. Sambit ni Caroline dito at saka pinatay ang tawag. Akmang bubuksan niya ang front door nang maalalang sinabihan siya ni Emmanuel na wag aalis ng bahay, lalo na kung walang bodyguards. Napakagat siya ng sariling labi at tumungo sa sikretong back door kung saan may emergency na labasan. Kung magpapaalam siya ay baka hindi siya paalisin ng mga gwardya. Sandali lang naman siya at babalik din naman kaagad. Sumakay siya sa taxi. Sa park pumanong, malapit sa Capitol. Tumango naman ang driver at saka pinaandar na ang taxi. Hindi naman malayo ang park kaya agad siyang nakarating. Nadat na niyang nakaupo sa swing ang kaibigan niya. Raniela! Hinihingal niyang tawag dito at mabilis na lumapit sa kaibigan. Napaangat ng tingin nito sa kanya. Tila nakaginhawa nang makita siya. Caroline! Dumating ka! Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay ni Raniela. Di ba sinabi kong pumunta ka sa mataong lugar? May sumusunod pa ba sa'yo? Pakiramdam ko nandito pa rin sila. Alam ko hindi lang iisa. Natatakot ako. Kanina pa sila sumusunod sa akin. Mangiyak-ngiyak na sumbong nito sa kanya. Sa bahay ka muna magstay. Aalis na tayo bago pa. Nabigla na lamang si Caroline nang may biglang usok na pumalibot sa kanila. Akmang tatayo siya nang may tumakip sa kanyang ilong at bibig. Nanlaki ang mga mata niya at nagpumiglas. Rinig niya ang iyak ng kaibigan ngunit sandali lamang iyon at mukhang dinakip na rin ng kung sino. Hindi na siya nakapalag nang mawalan siya ng malay. Ang tanging pinag-aalalan niya ay baka hinahanap na siya ni Emmanuel. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang walang malay nang biglang may bumuhos na malamig na tubig sa kanya. Agad naman siyang naalimpungatan. Gumising ka na, prinsesa. Masyado ka namang napasarap sa tulog. Isang boses ng babae ang nagsalita. Naimulat na niya ng tuluyan ng mga mata at nakitang madilim ang kwartong kinalalagyan nila. Agad naman siyang nilukob ng galit nang makitang nakangisi ang mga babae sa kanya ngayon. Wala itong buhok. Kapag ako nakaalis dito, mas higit pa ang ibubuhos ko sa inyong pagmuka. Sigaw ni Caroline sa mga ito. Imbis na matakot siya, ay galit ang nararamdaman niya. Nakatanggap ng sampal si Caroline, kaya bahagyang tumabigi ang ulo niya. Nanigas ang panga niya dahil doon. Pilit niyang inaalis ang kamay niyang nakatali gamit ang bakal. Nakataas ang mga kamay niya dahil doon. Ilang oras na ba siyang nakatayo rito? Kung makakaalis ka. Ngising sambit ng babae na bumuhos sa kanya. Magkano kaya ang pera na ibibigay ng ama mo sa amin? Pwede rin namin na ibenta ka. Total? Pinasadahan siya ng tingin nito at mas lalong umisi ng malawak. Maganda rin ang katawan mo. Pwede ka naming ibenta. Galit at salubong ang mga kilay ni Caroline habang nakatingin sa mga ito. Tumawa lang ang mga babae na nanunood sa kanya. Wala kayong makukuha sa ama ko, lalo na sa akin. Nagngingit-ngit niyang sambit. Gusto na niya talagang kalasin ang bakal na tali sa kanyang kamay,
Pero naghahanap siya ng tiyempo. Napailing lamang ang babae na walang buhok sa kanya. Isang makahulugang tingin ang pinukol nito sa mga kasama nito at sa kabiglaan na lamang silang umalis ng kwarto. Ang babaeng kalbo na mukhang boss nila ang natira kasama siya. Hintayin mo yung tatay mo na kunin ka. Malaki ang pera na makukuha namin sa'yo. Natatawa nitong sabi sa kanya at tumalikod sa kanyang gawi. Tila may inaayos pang bagay sa mahabang lamesa. Hindi lang pala siyang nakidnap. Baka kasama nga rin niya si Raniela nung dinukot siya. Salita lamang ng salita ang babaeng nakatalikod sa kanya. At doon niya kinuha ang pagkakataon na makatakas. Hinila niya ang bakal na nakatali sa kanyang kamay, kaya naibuhat niya ang kanyang sarili. Nang bahagyang nakataas na ang paa niya, ay mabilis niyang ipinulupot ang hita sa leeg ng babae. Hayop ka! Hindi na naituloy ng babae ang sasabihin nito dahil hinigpitan na ni Caroline ang pagkakapulupot ng binti niya sa leeg nito. Ilang segundo lamang ay nawalan ng malay ang babae at bumagsak sa sahig. Hinihingal na kinuha ni Caroline ang susi sa lamesa gamit ang mga paa niya. Mabuti na lamang at abot niya ito. Binuhat niya ulit ang sarili at inabot ang mga paa ang kamay sa ere. Nang makuha niya ang susi, ay kaagad niyang inanlak ang kandado. Kasabay nun ang pagbagsak niya sa sahig. Buti na lamang at marunong siya sa self-defense at kung paano makatakas kung sakaling nasa panganib siya. Umalis siya sa kwartong yun at agad na tumakbo palabas ng abandoned house. Ngunit bago pa siya makalabas, ay isang alingaw-ngaw na tunog ang nagpaalerto sa mga dumukot sa kanya at galing sa labas ang tunog na yon. Mga sundalo, nasa labas! Rinig niya ang sigaw ng lalaki. Magsihanda kayo! Kunin niyo na ang mga bihag at tumakas dito! Ibang lalaki naman ang sumigaw, kaya nagkagulo na. Gustuhin man niyang iligtas sa mga kasama niyang nabihag, ay kailangan muna niyang makalabas. Alam niyang nakarating na ang mga tauhan ni Emmanuel, kaya panatag siyang maililigtas din ito ang mga bihag na iba. Pinagpapasalamat niyang hindi siya nahuli ng mga dumakip sa kanya nang makalabas siya. Dahil siguro, nagsihanda na mga ito sa pagsugod. At sa kanyang paglabas ay bumungad ang mga sundalo at pulis. Hawak nila ang mga baril habang nakatutok sa abandoned house na nilabasan niya. Tila isang delikadong kalaban ang kakalabanin nila. Huwag munang magpapaputok. Rinig niyang sigaw ng sundalo na tila nasa mataas na ranggo na nasa unahan lamang. Napahagulhol si Caroline dahil alam niyang ligtas na siya ngayon na nandito na ang mga sundalo. Emmanuel! Nanginginig na tawag niya sa binata na kanina pa niya hinihintay na iligtas siya. Salabong ang kilay ni Emmanuel habang papalapit sa kanya. Hindi na siya makapaghintay, kaya patakbo na rin siyang lumapit sa binata. Kahit mabagsik ang mga mata nito, ay alam niyang nag-aalala rin ito sa kanya. Caroline. Nang nakalapit ay niyakap siya ng mahigpit ng binata. Sobrang higpit na tila ayaw siyang pakawalan nito. Sorry, hindi kita sinunod. Pinuntahan ko lang naman. Hindi na niya natuloy ang pagpapaliwanag niya. Mamaya ka na magpaliwanag. Ang importante nandito ka na. Ligtas ka. Malalim na sambit ni Emmanuel at hinalikan siya sa kanyang noo. Napahagulhol naman siya at tumango rito. Binuhat siya ng binata paharap at saka siya dinala sa sasakyan na bulletproof. Nakarinig siya ng mga nagpuputukan na baril sa labas. Lumabas na ang mga kriminal at nakipaglaban sa sundalo. Ligtas ka na kaya wag ka na umiyak. Pinahid ng binata ang luha niyang lumanda sa kanyang pisngi. Dito ka muna at tatapusin lang namin to. Hinawakan niya ang kamay ng binata bago pa ito umalis. Yung ibang bihag nasa loob ng abandonadong bahay. Naintindihan naman siya ng binata. Huwag kang mag-alala, ililigtas ko sila. Hinayaan na ni Caroline si Emmanuel na makapaglaban sa mga kalaban.
Nanghihina na siya at nakaramdam ng antok. Kaya hinayaan niya na lamang ang sarili na lamunin ng kadiliman. Lubos po akong humihingi ng tawad at hindi ko nabantayan ng maigi si Caroline. Tatanggapin ko ang parusa niyo. Kahit wag niyo lang po sana akong ilalayo kay Caroline. Naalimpungatan si Caroline nang marinig ang taong nag-uusap sa tabi niya. Hindi niya pa maimulat ang mga mata dahil sa sakit ng katawan na nararamdaman niya. Huwag ka nang humingi ng tawad, General. Ang importante, nailigtas mo ang mag-ina mo. Rinig niyang sabi ng kanyang ama. Mag-ina? Takang tanong niya, ngunit inalis na lamang niya ito sa isipan. Iminulat niya ang mga mata at napakorap siya na ilang beses bago naging malinaw sa kanya ang paligid. Puting kisame at pader ang nakita niya. Anak, gising ka na. Napatingin siya sa gilid niya at nakita ang kanyang ina na nag-aalala at masaya ring gising na siya. Niyakap siya ng ina. Mama! Namamaos niyang sambit at niyakap ito pabalik. Doon lamang sumagis sa isipan niya na dinukot siya. Napatingin siya sa paligid at agad na tumama ang mga mata sa nakatayong binata sa paanan niya, kasama ang kanyang ama. Emmanuel! Tawag niya rito at tinaas ang mga kamay para humingi ng yakap. Agad namang lumapit sa kanya ang binata. Kahit nakahiga siya, ay niyakap pa rin siya nito. Mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. Sa wakas gising ka na. Gutom ka na ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Doon lang napagtanto na gutom na siya. Pagkain. Gusto ko ng pagkain. Tipid niyang sambit na agad namang naintindihan ng binata. Kumuha naman ng pagkain ng binata at sinubuan siya. Tatawag muna ako ng doktor. Lumapit muna ang ama niya sa kanya at niyakap siya. Medyo tumagal yun, kaya nagtataka siyang sinilip ang mukha ng papa niya. Papa? Ngumiti ang kanyang ama at hinaplos ang buhok niya. Alagaan mo ang sarili mo, lalo na't may dinadala kang sanggol sa sinapupunan mo. Hindi kaagad nakapag-react si Caroline at tinitigan lamang ang ama niya na kalalabas lamang ng kwarto. Kasama nito ang ina niya na mukhang hinayaan siya na makasama si Emmanuel sa loob. Napabaling ang tingin niya sa binata nang itaas nito ang suot niyang damit na pang-ospital. Paulit-ulit nitong hinahalikan ng tiyan niya na hindi pa umuumbok. Sanggol? Hindi makapaniwala si Caroline dahil kagigising lamang niya. At nakaraan lamang nila ginawa yun ni Emmanuel. Ang anak natin, mahal. Ang bilis. Akala ko ay matatagalan pa tayo bago magkaanak. Nakangiting sambit ni Emmanuel sa kanya at hinimas ang kanyang tiyan sa kahinalikan sa noo. Lumakas naman ang tibok ng puso niya habang tinititigan ang mukha ng binata. Totoo nga na buntis siya. Hindi naman magkakaganito si Emmanuel kung hindi siya buntis. Ilang araw akong walang malay. Paano nangyaring buntis ako? Takang tanong niya rito. 6 na araw kang walang malay nung iniligtas kita. At 1 linggo rin kitang hinanap nung nawala ka na lang bigla. Sagot sa kanya ng binata. Ibig sabihin, week or days akong buntis? Tanong niya ulit na ikinatango ng binata. Hindi pa rin nawala ang masayang ngiti nito. Oo, mahal. Nagbunga ang ginawa natin. Mabuti at nakaligtas kayong dalawa ni baby. Nang malaman kong buntis ka, halos ayaw ko na umalis sa tabi mo. At kinakabahan din na baka napahamak siya sa loob nung dinukot ka. Kaya humihingi ako ng tawad sa ama mo. Napapikit si Caroline at hinimas ang buhok ng binata. Kahit wala siyang mahila dahil naka-army cut ito. Sorry rin at hindi kita sinunod nung sinabi mong wag ako umalis. Kagat-labing paumanhin niya sa binata at hinigpitan ng yakap dito. Nagalit ako sa iyo, Caroline. Pero hindi ko kayang magalit sa iyo nang matagal. Dahil nag-aalala rin ako. Malumanay na tugon ng binata. Pinapatawad na kita.
Kahit pinatawad na siya ni Emmanuel, ay sinabi niya pa rin ang dahilan kung bakit siya umalis. At gaya nga kanina, malambing itong nakatingin sa kanya at malumanay ang boses nitong nagsasalita. Hindi naman siya nagtagal sa ospital at nakalabas din. At simula nang malaman ni Emmanuel na buntis siya, ay palagi itong nakaalalay sa kanya. Binabantayan pa rin kahit na tapos na ang trabaho nito sa kanya. Nahuli na ang mga dumukot sa inyo. Naibalik na rin ang mga dinukot nila sa kanilang pamilya. Paliwanag sa kanya ni Emmanuel habang nagdadrive ito. Papunta sila sa lugar kung saan may panibago siyang photoshoot. Sa una, hindi talaga siya pinayagan ng binata dahil buntis siya. Ngunit nagpumilit siya na mag-iingat naman siya. At ilang weeks pa lang naman ang baby nila. Hindi pa malaki ang tiyan niya. Di ba may trabaho ka pa? Hindi mapakali kung hindi nahahawakan ng ilang minuto lamang at napansin yun ni Caroline. Tinapos ko na ang trabaho ko. Binigay ko na ang ibang trabaho sa kasama ko kaya mababantayan kita. Seryosong sambit nito. Aakalain na galit dahil sa titig nito. Sa tuwing may gera, doon lang ako aktibo. Sa ngayon wala namang gera. Napaisip naman si Caroline. Napagtanto niya na siya na ang priority ngayon ni Emmanuel, lalo na't buntis siya. Ibig sabihin niyan, hindi na palaging busy si Emmanuel. Noong nakarating sila sa lugar ng photoshoot, ay nakaupo at nakatingin lamang sa kanya si Emmanuel habang kinukuhanan siya ng litrato. Mas pinag-iigihan tuloy niya ang kanyang ginagawa nang makitang namamanghang nakatingin sa kanya ang binata. Caroline Gonzalez. Napabaling ang tingin ni Caroline sa gilid nang tawagin siya ng co-model niyang lalaki. At wala itong damit pang itaas. Bakit? Takang tanong niya. Kilala niya ang lalaking kaharap niya. Isa ito sa naging ex-fling niya, si Benj. Ngumiti ng malapad ang lalaki. Hindi ko akalain na magiging partner kita ngayon. Alam kong kilala mo na ako. Gustuhin niya mang magtaray sa nagyayabang na lalaki, ay maraming nakatingin sa kanila. Partner? Takang tanong niya rito. Tumawa si Benj at hindi niya inaasahan na bigla siya nitong hinapit sa bewang at inilapit ang mukha sa kanya. Pakipot ka pa eh. Alam kong alam mong magiging partner mo ko ngayon. Nakangiting sabi ng lalaki, pero alam niyang pakitang tao lamang yon. Wala akong sinabing pumapayag ako. Akmang tatanggalin niya na ang braso ng binata sa kanya nang biglang may humila sa kanya palayo. Mabilis ang pangyayari at natagpuan na lamang ni Caroline ang sarili na yakap ni Emmanuel. Nang iangat niyang tingin sa mukha ng binata, ay alam niyang nagagalit at nagsiselos na ito. Mapanganib ang pinukol nitong tingin kay Benj. Huwag mo siyang hahawakan. Madiin at nagbabantang sambit ni Emmanuel sa lalaki. Napataas ang kilay ng lalaki at saglit na napatingin sa kamay ni Emmanuel na nasa bewang ngayon ni Caroline. Sino ka ba ha? Partner kami sa photoshoot kaya huwag kang mangialam. Sabi ng lalaki kay Emmanuel. Hindi ako makakapayag. Nandidilim na saad ni Emmanuel at tiningnan ng mga staff na mukhang kinakabahan din sa gagawin ng binata. Akala ko ba solo lang ang photoshoot? Hindi ako papayag na maging partner ng fiancé ko ang lalaking to. Nagulat si Caroline sa sinabi ng binata. Sige po, sir. Kinakabahan na saad ng isang staff. Tumugon din ng tango ang manager ni Caroline. Ano? Fiancé? Salubong ang kilay ni Benj at hinarap si Emmanuel. Lakas loob na pinantayan ang tingin nito. Hindi ka panipaniwala. Kilala kita eh. Ikaw yung habol ng habol noon kay Caroline. Sa tingin mo magtatagal kayo? Pagsasawaan ka rin niya. Napasinghap ang mga tao at pati na rin si Caroline nang biglang tinulak ni Emmanuel si Benj. Nataranta si Caroline nang biglang sinuntok ng isang beses ni Emmanuel ang lalaki. Tumahimik ka kung ayaw mong bugbugin kita. Sigaw ni Emmanuel at marahas na tumayo. Natatakot namang nakatingin si Benj sa binata.
Natulos sa kinatatayuan si Caroline nang lapitan siya ni Emmanuel. Nakakatakot ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Emmanuel! Tawag niya rito nang hapitin siya ng binata sa bewang at saka hinila paalis sa lugar na yon. Tapos naman na ang trabaho niya, kaya ayos lang na umuwi sila. Mukhang may susuyuin din siyang dragon. Pinagbuksan siya ni Emmanuel ng kotse. Inalalaya naman siya ng binata na pumasok. Kahit madilim ang ekspresyon nito, ay hindi pa rin nito nakakalimutan na alalayan siya. Umikot sa kabila si Emmanuel nang naisara nito ang pinto sa tabi niya. Agad namang pumasok ang binata at naupo sa driver's seat. Emmanuel! Malumanay niyang tawag dito at hinimas ang braso ng binata. Agad namang napatalo ng bahagya ang binata dahil doon at tiningnan siya. Sino ang lalaking yun? Seryosong tanong sa kanya ni Emmanuel nang makabawi. Bago pa niya sagutin ang binata, ay maingat at mabilis na binuhat siya nito paupo sa kandungan ng binata. Napakurap siya nang kaharap niya na si Emmanuel. Papansin lang yon kaya huwag ka nang magselos. Inaasar ka lang nun. Ani Caroline at hinimas ang buhok ng binata. Ayaw niyang sabihin na ex-fling niya yon at baka mas maging malala ang sitwasyon nila. Napapikit ang binata. Kahit na, ginalit niya ako kaya dapat lang na sinuntok ko siya. Napailing siya rito. Emmanuel, wag mo nang gagawin yun ha. Sobra akong kinabahan at natakot sa ginawa mo. Dahil doon, napamulat ang mga mata ng binata. Napabuntong hininga muna ito bago siya tiningnan sa mga mata. Sabihin mo muna na mahal mo ko. Sabihin mo kung ano ba talaga tayo, Caroline. Seryosong sambit ng binata, ngunit may bahid ng takot ang boses nito. Babawasan ko na ang pagiging siloso ko kung sasabihin mong mahal mo ko. Hindi ako mapapanatag kung wala tayong label, Caroline. Napangiti si Caroline at hinawakan ng magkabilang pisngi ng binata. Tinitigan niya ito sa mga mata. Nung sinabi kong gusto kita, pumayag na ako maging girlfriend mo. Hinalikan niya ang pisngi ng binata. Mahal na mahal kita, okay? Huwag ka na magselos. Ikaw lang naman ang nag-iisang lalaki na minahal ko. Dahil doon, napangiti ang binata na tila naglaho ang galit ito sa isang iglap. Mahal na mahal din kita, Caroline. Matapos nilang sabihin ang nararamdaman nila sa isa't isa, ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Isang masuyo at mabagal na halik ang ginawad ng binata sa kanya. Napahiwalay lamang siya sa binata nang may bagay itong inilagay sa daliri niya. Napasinghap siya nang makita ang singsing doon. Emmanuel! Nanlalaki ang mga mata niyang sabi at tiningnan ng binata. Dinala ng binata ang kamay niya sa bibig nito at hinalikan ang singsing sa kamay niya. Please, pakasalan mo na ako. Nakikiusap na sambit ng binata na ikinatawan ni Caroline. Dapat tinatanong mo ko. Papakasalan mo ba ako, mahal? Kinakabahan na tanong ng binata sa kanya na mabilis naman niyang ikinatango. Oo naman, Emmanuel. Niyakap niya ng mahigpit si Emmanuel at rinig niya ang mahihinang mura ng binata. Hindi na napigilan ng binata na halikan siya sa labi, na kaagad naman niyang tinugon. Hindi niya aakalain na mamahalin niya ng ganito ang binata. Noong una, sigurado na siya na hindi niya magugustuhan si Emmanuel. Pero mukhang pinaglalaroan siya ng tadhana. Sigurado siya sa binata at alam niyang mamahalin at babantayan siya ng maigi nito. Naging fiancé na siya ng binata at masyadong atat ito na pakasalan siya, kaya naging mabilis na engagement party. Pumayag naman ang pamilya niya at ganon din ang pamilya ng lalaki. Katapusan na ng buwan, kaya ngayong week na ang kasal nila. Sobrang bilis pero sigurado na siya sa binata. Caroline, hayaan mo ko makita ka kahit saglit lang. Pakiusap sa kanya ng binata sa kabilang linya. Mahinang natawa si Caroline. Hindi nga pwede, 'di ba? Dapat nga isang buwan tayong hindi magkita dahil wedding tradition 'yon. Magtiis ka muna.
Rinig niya ang reklamo ng binata pero napapangiti na lamang siya. Hindi na mapakali si Emmanuel dahil ilang linggo na itong hindi nahahawakan ng tiyan niya. Na ngayon ay may umbok na. Sino ba kasi ang nagpauso niyan? Walang mawawala kung makikipagkita ako sa'yo. Gusto ko lang naman na mahalikan na mag-ina ko. May kasabihan nga na kapag hindi sinunod ang pamahiin, hindi matutuloy ang kasal. Gusto mo ba yun, mahal? Malumanay niyang paliwanag sa binata na tila hinihele niya ito. Napamura ang binata sa kabilang linya. Ang hirap naman. Bukas na ang kasal natin kaya magtiis ka ng isang gabi. Nag-video call na lamang sila ng binata at buong gabi nag-usap na tila ayaw mawala ang isa't isa. Ganito na talaga sila ng binata simula nung naging sila. Mas dumala ang pagiging protective sa kanya ng binata. Kinabukasan, naghanda na agad siya sa gaganaping kasal ngayong araw. Mas excited pa ang magulang niya kesa sa kanila dahil mas pinaghandaan nila ang magiging daloy ng kasal. Ang ganda ng anak ko. Naalala ko tuloy nung kinasal ako sa tatay mo. Maluhaluhang kwento ng kanyang ina. Nakatingin ang kanyang ina sa suot niyang wedding gown. At para bang namiss na nitong ikasal. Napangiti siya na akbayan ng kanyang papa ang kanyang mama. Saka walang pake na hinalikan nito sa pisngi na parang wala lang siya sa harapan nito. Pagkatapos ng kasal ng anak natin, tayo naman na magpapakasal. Sambit ng kanyang papa sa kanyang mama. Talaga? Gulat na tanong naman ng kanyang ina. Tumango ang papa niya at sabay ulit na tawa dahil sa reaksyon ng kanyang ina. Tila maluluha na ito sa sobrang saya. Agad na silang nagsihanda. Nakarating na siya sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal kasama ang kanyang mga magulang. Nandoon na panigurado ang kanyang magiging asawa. Lumabas na sila ng kotse at tumungo sa pintuan ng simbahan. Kinakabahan siya at nasasabik din na mahawakan na ang kamay ni Emmanuel. Akala ko hindi ka na ikakasal. Nagpapasalamat ako na binigyan ka ng lalaki na alam kong aalagaan ka. Nakangiting sambit ng ama niya. Alam kasi nito na hindi siya seryoso noon sa mga lalaki. Napangiti rin siya at pinigilan ng luha na baka mahulog. Hindi naman ako lalayo sa inyo pa. Bibisitahin ka namin palagi. Mahal ka namin ng mama mo, anak. Hinalikan siya ng ama sa noo at ganoon din ang ginawa ng kanyang mama. At kasabay noon ang pagbukas ng malaking pinto ng simbahan. Agad na tumugtog ang paborito niyang kanta. Nakikita na niya sa altar ang kanyang magiging asawa. Nakatanaw ito sa kanya at hinihintay na lumapit siya rito. Nagsimula na siyang maglakad kasama ang kanyang mga magulang. Marami ring dumalo sa kasal, lalo na ang mga kasama ni Emmanuel sa military. Nakahilera ito sa bawat gilid nila. Nakatayo ng matuwid habang nakasaludo. Emmanuel, ingatan mo ang anak ko. May pagka-spoiled brat yan, pero wag mong sasaktan. Hindi namin napagbuhatan ng kamayan. Seryosong tumango ang binata. Pangako po, hindi ko magagawa yun kay Caroline. Mahal na mahal ko siya. Madamdaming sagot nito sa ama niya. Tuluyan na siyang binitawan ng kanyang papa at binigay ang kamay sa binata. Hindi maawat ang pagtibok ng puso niya nang masilayan ang mukha nito. At sa wakas, nasa harapan na sila ng altar. Hinalikan ng binata ang kanyang kamay at sa kaniyakap kahit nasa harapan na nila si Father. Magiging asawa na talaga kita. May bahid ng saya ang boses ng binata at humiwalay sa yakap. Ngumiti naman siya rito at hinaplos ang pisngi ng binata. At magkakaroon na tayo ng pamilya. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Lalo na sabik akong masilayan ng baby natin. Hinimas ng binata ang tiyan niya at tila hindi na nakapagpigil. Natawa tuloy ang mga tao sa paligid nila. Hinila niya tuloy si Emmanuel para harapin si Father. Wala pa namang pinipiling lugar ang binata. You may now kiss the bride. Saad ni Father matapos ang mahabang seremonya. Tinaas naman ni Emmanuel ang kanyang belo at hinawakan ng kanyang pisngi. Tiningnan siya nito ng malambing sa mga mata at hinalikan.
Mahal na mahal kita, Caroline. Kayo na magiging anak natin. Huwag mo na akong iiwasan simula ngayon. Saad ng binata sa kanya. Nakangiting tumango si Caroline. Mahal din kita, Emmanuel. Kayo ni baby. At hindi na ako lalayo sa'yo. Kasabay nun ang paglapat ng kanilang mga labi. Pumalakpak ang mga taong nakasaksi sa kanilang pag-iisang dibdib at kung paano nangako sa harapan ng Diyos ng magkasama at masaya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Guarding the Supermodel. Written by General Senior. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!